Magandang umagang muli mga bata. Yan, magandang umaga muli mga bata. Welcome po sa ating UCC Sunday School, online Sunday School. Yan. Masaya ba kayo ulit sa ating pagkikita-kita ngayon kahit na online lang, no? Siyempre, tawagin nyo na ang ating mga dabarkads, ang ating mga kabarkada. Yes. No? Sa bahay lang, no? Kung may nasa sa compound kayo, tawagin nyo na, magkakapit bahay kayo, pero distancing pa rin tayo. At saka, ang kailangang suotin natin yung ating face mask. Para kahit na magkakasama kayo ay yung pandemic ay maiwasan natin o yung COVID maiwasan natin, no? Yan. So tara na sa ating Sunday School ulit ngayon. Mag-awitan tayo sa pangunguna po ng ating mga kabataan at mga bata mula po sa UCCP Guyong-Guyong. Halina't sama-sama. Salamat sa ating UCCP Guyong-Guyong na mga nagbigay sa atin ng awitin. Ngayon naman, bago tayo magtuloy-tuloy ulit sa ating Sunday School ngayon, sa ating aralin ngayon, iyuko muna natin ang ating mga ulo, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa magitan ng panalangin na sasamahan tayo ng isang bata mula sa UCCP Bulihan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling makapag-aral ng iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na matuto muli at nabuksan ng aming puso at isip. Sa aming matutunan ngayong araw, naway na nga po ay gabayan mo po ang mensahe ang magiging instrumento para maihatid sa amin ang mabuting balita na mula sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Pray, he is there. Speak, he is listening. You are his child. His love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children
such is the kingdom of heaven. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far His child, but I feel His love now surrounds you. Heavenly Father, Here's your prayer. something that Jesus told His Loves the children. children. Such is the kingdom of Mga bata, naaalala niyo ba ang kwento nung isang linggo? Di ba, nanood kayo ng kwento mula po sa YouTube. Tungkol nga saan ito? Tungkol kay Jesus. Ano ba ang nangyari? Ano ang ginawa ni Jesus noon? Siya ay nag-aayuno, no? Nag-fasting, kumakain. At sino ang dumating or umiksena dun sa kwento natin? Ang dyablo, no? So, mayroong tatlong bagay na gustong ipagawa ang dyablo kay Jesus. So, ano-ano nga yun? Una, ang pangalawa, at ang pangatlo. Sa mga ipinapagawa sa kanya ng dyablo, ano ang naging tugon o sagot ni Jesus? Tama. Ang sagot niya lagi ay no or hindi. Hindi niya sinunod ang dyablo. Katulad din natin, minsan merong bumubulong sa atin na gawin mo to. Or halimbawa, pag sinabing, sige, mamasyal ka dun sa labas, pumunta ka dun sa tindahan. Pero dahil bawal yun, anong dapat nating gawin? Manatili lang sa tahanan. Hindi sundin kung ano yung gusto nating gawin, kundi ang makinig sa matatanda, makinig sa otoridad. Ngayong linggong ito, muli po kayong manonood ng isang video mula po sa YouTube. At ang kwento natin ngayon ay ang tungkol po sa pagpapagaling sa paralitiko. Ano ba yung paralitiko? Ang paralitiko po, mga bata, ito ay mga taong nagkasakit ng matagal na walang kakayanang bumangon, maglakad, umupong mag-isa. Ang paralitiko, nakahiga lang sila. No? Hindi sila makagalaw na mag-isa. Dahil yung kanilang katawan ay nawala ng lakas. So, ito po ang batayan natin ng ating kwento ay mula po ito sa Lucas 5:17-26. Sige, ihanda niyo ang inyong mga sarili, ang inyong puso't isipan sa pakikinig ng ating kwento sa umagang ito. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus. Pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na lumalabas tangan sa Diyos? Wala makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya tinanong niya ang mga ito, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin?
pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad. Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako, na anak ng tao, ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi. tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, Kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon. Pinanood niyo bang mabuti ang ating kwento? Okay, sige nga, subukan ko ang inyong mga kaisipan kung naaalala ninyo ang nangyari sa ating kwento. Saan nanggaling ang mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan nakaupo habang minsan si Jesus ay nagtuturo? Yan, ang iba nanggaling ng Galilea, yung iba galing ng Judea at ang iba ay sa Jerusalem. Ayon dun sa kwento, ano ang taglay ni Jesus upang siya ay magpagaling ng mga may sakit? Bakit siya nakakapagpagaling ng mga may karamdaman? Yan, dahil siya ay may kapangyarihan ng Panginoon. Habang siya ay nagtuturo, sino ang biglang dumating at ano ang kanilang dala? Yan, merong mga lalaking dumating at dala nila ang isang kaibigang paralitiko. O yung sinasabi ko kanina sa inyo, may karamdaman na walang kakayanang bumangon mag-isa. Saan nakalagay ang paralitikong ito? Yan, nakalagay lang siya sa kanyang higaan. No? Pati higaan, dala-dala nila. Okay. Ano ang nais nilang mangyari? Yung mga lalaki, anong gusto nilang mangyari? Yan, makapunta o makapasok sa loob ng bahay at mailagay sa harapan ni Jesus yung may sakit. Nagawa ba nila agad-agad ang mga bagay na ito? Ang dami ng tao na nakapalibot doon. Oo nga, hindi sila nakapasok, hindi sila nakalapit kay Jesus. Kung gayon, ano ang kanilang ginawa? Yan. Okay, umakyat sila doon sa bubungan, binakbak ito. Ibig sabihin ng binakbak, sinira. Sinira ito, binutas nila. At ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Sa amin po, sa Amadeon, tinatawag nila inihugos. No? Inihugos, ibinaba. Yan. Nang makita ni Jesus ang kanilang ginawa dahil sa kanilang pananampalataya, ano ang sinabi niya sa paralitiko? Yan, sabi niya, kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Kung kayo ang tatanungin, ano naman ang masasabi ninyo sa mga lalaking nagdala sa may karamdaman o sa paralitiko kay Jesus? Yan, sila ay tunay at tapat na mga kaibigan. Matutulungin sila, maawain. No? Sila ay tunay na mga kaibigan. Kung sakaling may alam kayong may karamdaman, ano ang gagawin ninyo? Halimbawa, may sakit sa inyong tahanan, kamag-anak, or friends ninyo na may sakit, anong gagawin ninyo? Kagaya ng mga kaibigan ng paralitiko, pwede tayong lumapit kay Jesus. Sa papaanong paraan? Yan. Una, pwede tayong magbigay ng tulong. Kung sila ay kapos, no? Sabihin natin kay mami, baka may extra tayong pera, pwede natin ipantulong, pambili ng gamot nila. Or pwede rin natin silang tawagan, kumustahin kung ano ng kalagayan nila. At ang isa pa, ang pwede natin tutulong, ipanalangin natin ang ating mga kapwa na may mga karamdaman. And even po yung ating mga lolo't lola, kasi kalimitan sa kanila mahihina na, no?
minsan sinusubuan at tinutulungan pa natin. Panalangin natin, lalo na yung mga lola natin na may mga karamdaman. Dahil pakikinggan ng Panginoon ang isang taong nananalangin ng tapat at may awa sa ating gustong tulungan. Sige mga bata, dadako na tayo sa ating malikhaing paggawa. Mga bata, ihanda natin yung ating mga gagamitin para sa ating mga malikhaing paggawa. Mga teachers, mga mommy, daddy, o sino man po yung mga kasama ng bata na may kakayanan na mag-print po ng ating worksheet, paki-print po natin ito. Kung sakali man po ngayong linggo ay hindi po available na makapag-print kayo, pwede naman pong bukas or sa susunod na mga araw. Ang una nating malikhaing paggawa ay para po sa mga preschool o yung mga bata na kinder. Okay, ang una niyong activity, so ito po ay maze, no? So tutulungan natin yung mga kaibigan noong may karamdaman, yung paralitikong tao na hanapin po yung path papunta po kay Jesus. So ito po ay pwede kayong gumamit ng crayons para po magkaroon po ng ite-trace po natin doon sa maze hanggang makarating tayo kay Jesus. Ang susunod po ay kailangan na may supervision po ng mga matatanda ang gagawin ng mga preschoolers natin. Kasi po gagamit po ng gunting. So ang gagawin nyo mga bata, gugupitin nyo yung 3 larawan na naandyan. Pagkatapos ay ididikit nyo po doon sa mataas, sa itaas na bahagi o doon sa kahon na merong nakasulat na 1, 2, 3. So, ang gagawin nyo po, mga bata, ay gugupitin tapos ididikit po ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating kwento. Yan. At gagamit din po ng paste or glue para po maidikit ang mga larawan. Ang susunod naman pong activities natin ay para sa mga primary o mga bata na grade 1 to 3. Ang unang activity natin ay Jesus Healed Hidden Pictures. Nandiyan din po yung paghuhugos noong paralitikong tao pababa kay Jesus. At meron pong mga bagay na nakatago sa larawang ito. So, hahanapin nyo yung mga color na yun. Halimbawa, sabi dito, find each of these items hidden in the picture. Banana. Hanapin nyo yung banana at kulayan ninyo. Halimbawa po, yung bone o yung buto, kulayan nyo rin po ito. Yung mga nakatagong picture o nakatagong objects po dyan. Ang susunod naman pong activity ng ating mga primary, no? Ito rin po yung istorya rin po siya ng Jesus Heals the Paralyzed Man. So, ang gagawin natin, ikukumpara natin yung dalawang picture. Yung picture na nasa taas at picture na nasa baba. May mga nabago dyan doon sa larawan. So, ang gagawin niyo po, bibilugan ninyo yung nabago sa larawan doon sa baba. Yung picture sa baba, yun po ang inyong bibilugan. Doon sa mga differences na nangyari doon sa second na picture. At ang huli nating mga malikhaing paggawa ay para po ito sa mga intermediate. Okay. Sa intermediate una, unscrambled po ninyo yung pong mga letters dyan para makabuo po kayo ng mga salita. Pagkatapos noon, yung mga letters na nabuo nyo doon sa mga nabuo yung salita, meron po may mga circle doon. Kukunin nyo po yung mga words na yon, letters na yon, para po makabuo kayo ng praise doon sa baba ng activity. So, yan po. At ang last nyo activity, gagamit din po kayo ng glue at saka po ng scissor. So, yun pong isang larawang mahaba sa right side po ng worksheet, idikit nyo po siya sa matigas na papel. Pwede pong board, pwede din po ng karton, yan. Tapos, meron po dun sa isa larawan na nandun po sa kabilang side na ano po siya, na meron pong mas malinaw or mas broad yung ginamit po na drawing, sa drawing na yun. Ilalagay nyo po siya ng cut
kung kakayanin po ng bata na gunting, pag-ingatan lang po na wag maputol yung buong larawan. Yun lang pong highlighted po na bahagi. Kung kaya naman po, or pwede pong tulungan siguro na matanda, pwedeng gumamit ng cutter. Dahil dito po ninyo ilulusot yung larawan na nando sa mahaba. Parang yung ipapakita po dyan kung paano na ihuhugos yung lalaki doon sa na paralitiko. Pababa po doon sa baba, doon kay Jesus. So yan po yung ating mga activities para po sa ating worksheet. Para naman sa ating sauluhing talata, matapos nating maggawa ng mga nagbutingting sa ating mga malikhaing paggawa, pakinggan naman natin ngayon ang memory verse o sauluhing talata na ibibigay sa atin ng isa pa ring bata mula sa UCCP Bulihan. Lucas 5:24b. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higana, tumuwi ka na. Isang gintong butil na naman ng salita ng Diyos ang ating narinig. Sana memorizein natin yan no? Mas maganda na marami tayong mga talatang sauluhin na nasasaulo natin. Yes. Dahil yan lang panlaban natin sa ating pong buhay, no? Madadala natin hanggang sa paglaki. At bahagi nga ng ating pong pananaban at pag-aaral ngayon ay ang ating paghahandog mula po sa aklat ng Galatia 6:2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kunin na natin ang ating offering basket para sa ating paghahandog. Kasabay nito ay ating ding pakinggan ang pangwakas na awit ng UCCP Guyong-Guyong. Kay buti-buti mo. Ayan, para naman sa ating panalangin. So kanina, sabi ko nga, sinimulan natin sa isang prayer. Siyempre, mananalangin ulit tayo, magpapasalamat ulit tayo sa ating Panginoon kasi sinamahan niya tayo habang tayo ay nandiyan. Siya ay pumagitna sa atin upang samahan tayo, bigyan ng karunungan, no? Kaya ngayon, tayo ay magpasalamat ulit sa Kanya. Tayo ay, Kasi, di ba nga sabi natin, na kung tayo magkakasakit, kung merong isang member natin ng pamilya na nagkasakit, kita natin, ang Panginoong Diyos ay malalapit sa mga taong humihingi ng tulong sa pamamagitan ng panalangin. Yes, kaya tayo, tara na, samahan nyo kami sa isang panalangin. Tayo manalangin, mga bata. Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat ngayong umaga sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa aming lahat. Salamat po sa isa na namang aralin na nakapagbigay sa amin ng panibagong pag-asa at lakas sa pamagitan ng aming mga guro sa Sunday School.
Ganon din sila nanay, sila ate, sila kuya, sila lolo at lola na nagpapaalala sa amin ng iyong tapat na pagmamalasakit at pagmamahal lalo na po sa panahon ng pagkakasakit. Samahan mo po kami, nawa ay makatulong din po kami sa mga nangangailangan lalo na po sa mga nagkakasakit. Panalangin po namin na pagalingin niyo po na sila sa inyong makapangyarihang pangalan. Panginoon, gawin mo pong pagpapala ang lahat ng mga batang nakibahagi sa pag-aaral na ito at ang mga hindi nabigyang pagkakataon na matuto dahil mahina po ang signal ng kanilang internet o wala po silang kakayahan. Patuloy na lingapin mo po sila at ipagkaloob mo ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Amen. Magpapasalamat na ulit kami sa inyo at magbababay na ulit kami sa inyo hanggang sa susunod na linggo. Yes. Yan. Opo. Salamat, DMM. Salamat din po, DCM. Pastor Babe, salamat po. At patuloy nating ipanalangin na tunay nga na mawala na ang sakit na COVID-19. At ipanalangin natin, lalo tigit sa lahat din, yung pong mga magulang natin na lumalabas sila ng tahanan kasi nagtatrabaho sila. Yan. So, ang pagpapala ng Panginoon ang sumainyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. God bless you po. Ingat Bye-bye. lagi. Laging mananalangin, no? Yes po. Bye-bye. Bye-bye po.